At pangatlo, pwedeng ipasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi na uusan ang paglilitis, kaya posible na ring palayain ang dating Pangulo. Naku po, kapapasok pa lang na mainit na balita. Digong Duterte, uuwi na ng Pilipinas, makakalaya na dahil nanalo sa kaso. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nagsasaya na, humahalakhak sila. Masayang masaya ang mga didiles dahil dito sa pumasok na mainit na balita. Masaya sa kanila ito, sa mga didilis na balita, dahil dito sa confirmation ng kaso sa ICC ni Digong Duterte ay nanalo daw, mga kaibigan, si Digong, at uuwi na, mga kaibigan, ng Pilipinas, meaning makakalaya na. Aba, ay matindi ho mga kaibigan. Anong nangyari? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Ibabangal ko po sa inyo, kapit, wag po kayong aalis, dahil ang kumpirmasyon na uuwi si Digong Duterte dahil nanalo sa kaso, ay ibibigay ko po sa inyo ang eksaktong pitsa, date at buwan. Mga kaibigan, kahit kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako, panoorin hanggang dulo ang vlog na ito, at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Digong Duterte ay makalaya na at umuwi na ang Pilipinas? Ano man po ang inyong reaksyon sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Panoorin po muna natin ito. Ito po yung nangyari sa confirmation charges. Nanalo daw si Digong, mga kaibigan, at sa bandang gitna nito, nitong video na ito, ay ipapakita ko po sa inyo kung anong petsa, anong buwan uuwi si Digong ng Pilipinas. Hindi po ito fake news, mayroon po tayong batayan, mga kaibigan. Shout out po sa lahat. Ito, pakinggan po muna natin. Sa mga inilatag, kumpiyansa ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga inilatag nilang argumento sa pagdinig ng ICC. Pero paanat ng kampo ang mga biktima, kung talagang malakas ang depensa, bakit daw kailangan itong magpaawa? Babalik si News 5 anchor Angela Lamagsad Castro. Go! Mula sa pagtatapos kahapon ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang mga hukom para suriin ang mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatlo ang posible nilang maging desisyon. Una, kumpirmahin ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte at iakyat ito sa paglilitis. Sakali, mananatiling nakakulong ang dating Pangulo. Pangalawa, pwedeng ipagpaliban ang paglilitis at atasan ng prosekusyon na magpasa ng dagdag na ebidensya, o kaya naman ay amyendahan ang kaso laban kay Duterte. At pangatlo, pwedeng ipasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi na uusan ang paglilitis, kaya posible na ring palayain ang dating Pangulo sa pagkakakulong sa Ito. at pwedeng ipagpaliban ang paglilitis at atasan ng prosekusyon na magpasa ng dagdag na ebidensya, o kaya naman ay amyendahan ang kaso laban kay Duterte. At pangatlo, pwedeng ipasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi na uusan ang paglilitis, kaya posible na ring palayain ang dating Pangulo. Ayan mga kaibigan, buhat po yan sa News 5. At ito ho ang inaabangan nyo. Pinarinig ko lang po sa inyo yung pinanood, dahil yan po ang nangyari sa confirmation ng ICC ng ilang araw ho, mga kaibigan. Ito ang resibo, buhat po kay Attorney Palses, na ayon po sa kanyang source, ay itong si Digong Duterte ay makakalaya, mga kaibigan, dahil talo tayo sa ICC. Ito, anong buwan, anong pitsa, mga kaibigan, makakalaya itong si Digong Duterte. Nandiyan po sa screen, basahin mabuti, unawain, mga kaibigan. Ayon po kay Attorney Jesus Palses, oh my God, talo tayo sa ICC, confirmation of charges,
uuwi na si Tatay Digong sa February 30. Mga kaibigan, naunawaan niyo po ba ito? Uulitin ko. Oh my God, talo tayo sa ICC. Confirmation of charges. Uuwi na si Tatay Digong sa February 30. Ay talagang ano masasabi niyo, Didilis? Uuwi na si Digong, ibig sabihin ay makakalaya na. At uuwi si Digong ng Pilipinas sa February 30. Aba, Didilis, palakpakan ho. Hindi masyadong inunawa itong post ni Atty. Palses na isang sagnating nagbibiro. Dahil ang tawag itong mga patama sa mga Didilis. Wala naman February 30. Disclaimer lang mga kaibigan. Itong post ni Atty. Palses na ito, lilinawin ko lang po para hindi kayo mabiktima ng fake news. Babasahin kong muli. Oh my God, talo tayo sa ICC. Confirmation of charges. Uuwi na si Tatay Digong sa February 30. Yan po ay patama sa mga Didilis, DDS na nabiktima ho ng pambubodol ni Digong at ni Sara Sayad Lustay Duterte. Hindi po talo sa kaso. Yan po ay nagbibiro lang at wala naman pong petsa na February 30. Hanggang 28 lamang po. Kaya nakalagay dyan ay February 30. Kaya itong mga Didilis, hindi masyadong inunawa ang post na ito. Akala talaga uuwi ng February. Hindi tinignan yung petsa. Ay ang dami yung nagbibigay ng public opinion sa post na ito sa comment section nang akala po nila talaga uuwi na si Digong Duterte ayon sa mga Didilis. Mga kaibigan, hindi po ito totoo. Ito isang paraan lang para patama sa mga Didilis. Dahil laging sinasabi ko ng Didilis, DDS, ay uuwi na daw po si Digong. Kaya matindi itong si si Atty. Palses. Pinapaiyak mo naman Atty. Palses. Itong mga Didilis, tamot iyak na dito sa post na ito. Wala naman February 30. Ano ba naman yan? Talagang magaling talaga itong si Atty. Palses, di ba? Kita nyo ho? Itong ika ngay mga Didilis paniwalang paniwala na uuwi si Digong ng February 30. Hindi muna inunawa yung kung anong petsa. Wala naman February 30. Iyari mga kaibigan. Abangan po natin mga kaibigan dahil mahaba pong proseso. Ang nangyari po sa confirmation ng kaso ng ICC kay Digong at matibay ho ang ebidensya. Mga kaibigan, na ayon po sa nakuha nating impormasyon ay mananatiling nakakulong si Digong diyan ho sa kanyang kulungan batay ho sa matitibay na ebidensya. Hintayin po natin ng hatol ang ikang dito sa confirmation charges, sa confirmation ng kanyang kaso ng ICC ng mga kinaukulan. Muli po, yung sabing uuwi na si Digong, hindi po totoo yun. Diyan po isang binibiro lang nito si Atty. Palses ang mga Didilis at DDS na nag-iiyakan. Sa like sa video na ito, pakishare lang po, bye-bye. Palakaran.